Terrifying voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Hi guys! Welcome back to my Marley Biblical Tips channel. At ngayon po guys ay magpo-proceed po tayo sa ating pong tinatalakay tungkol sa iba't ibang dahilan kung bakit pinaghihirap ng Diyos ang buhay ng tao. So proceed po tayo doon sa pangalawang dahilan guys kung bakit pinaghihirap ng Diyos ang buhay ng isang tao. Ang pangalawang dahilan ng Diyos guys kung bakit pinaghihirap niya ang buhay ng isang tao ay kapag pinaglalaruan mo ang salita ng Diyos at lumabag at gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban. Mababasa naman po natin ito sa ikalawang Samuel chapter 12 verse 9 hanggang 14. At ganito po ang sabi, bakit mo pinaglalaruan ang salita ni Yahweh o ng Diyos at gumawa ka ng labag sa kanyang kalooban? Ipinapatay mo na si Urias, kinuha mo pa ang kanyang asawa. Oo, ipinapatay mo ang Hitiyong iyon sa mga Amonita upang makuha mo ang asawa niya. Yamang ginawa mo ang mga bagay na iyon at ako'y itinakwil mo. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala kay Yahweh. Sumagot si Nathan, kung gayoy, pinapatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Ayon, ang mga anak mo ang mamamatay, sabi po ni Propeta Nathan. So dito po guys, makikita natin yung sitwasyon ni Haring David. Ayan, nangyari po ito sa buhay ni Haring David. Tingnan niyo po ha, hari na. Nasa kanya na ang lahat. Ang yaman, ang karangyaan sa buhay, lahat ng gusto niyan makukuha niya. Nasa kanya na ang lahat, wala na siyang pangangailangan. Tingnan mo, mayamang-mayaman na siya, hari pa, di ba? Sakop niya yung isang, kumbaga, pinaghaharian po niya yung buong isang kaharian, di ba? So, sabi ko nga po sa inyo kanina guys, ang paghihirap ay wala pong pinipili ang Diyos. Lahat po ng tao, pinaparanas ng Diyos ng iba't ibang klase ng paghihirap. Katulad ni Haring Saul, hindi nga siya mahirap sa buhay. Kumpleto nga siya sa lahat ng bagay, di ba? Mumuhay nga siya ng marangya, di ba? Dahil mayaman siya bilang isang hari. Pero, ang klase ng paghihirap na ibinigay sa kanya ng Diyos ay paghihirap dito sa kalooban. Paghihirap sa kalooban. Hindi nga siya hirap sa pera, hindi nga siya hirap sa pangangailangan sa buhay, pero hirap na hirap naman siya dito. Bakit? Ang kanyang pamilya ay pagkakagalitin ng Diyos, mag-away-away, di ba? Magkakapatid, mag-away-away, di ba? Maatim mo ba yan bilang isang magulang na nakikita mo yung mga anak mo nagkakasakitan, nag-aaway, di ba? Hindi. Tapos makikita mo pa sa isang sambahayan mo, sa pamilya mo, may mamamatay sa patalim. Ang isa pang masakit dito, para kay Haring David, yung mga asawa niya, iba ang sumisiping. 'Di ba? Na nakikita niya. Nakikita niya na ibang lalaki ang sumisiping at sinisipingan pa kapag araw na tapat. 'Di ba? At may mamamatay sa kanyang pamilya. So dito yun, sobrang hirap. Yan yung pinaparanas ng Diyos kay Haring David. Marahil hindi lang si Haring David ang nakakaranas nito, kundi may mga tao din na nakakaranas nito. Hindi lang natin sila syempre kilala kung sino sila, di ba? Pero yun na nga po guys, bakit pinaghihirap ito? Ang
Ang dahilan kasi, ayon sa talata na aking pong binasa sa ikalawang Samuel chapter 12 verse 9 hanggang 14, kapag pinaglalaruan mo ang salita ng Diyos at gumawa ka ng labag sa kalooban ng Diyos, alam mo na yung salita ng Diyos, narinig mo na ang salita ng Diyos, alam mo na yung mali at tama, alam mo na yung mabuti at masama, alam mo na yung bawal o hindi bawal, alam mo na yung matuwid at baluktot, pero ginawa mo pa rin yung mali sa kabilang alam mo na ang tama, ginagawa mo pa rin ang masama sa kabila ng alam mo na ang mabuti, diba? Ginawa mo pa rin yung bawal sa kabila ng alam mo yung mga bawal, diba? At ginagawa mo pa rin yung baluktot sa kabila ng alam mo na yung matuwid, diba? Alam na ni Haring David ang kautusan ng Diyos. Mula pa sa kanyang pagkabata, alam na niya ang salita ng Diyos. Narinig niya na ang salita ng Diyos. Kaya alam na ni Haring David kung ano yung kasalanan o hindi kasalanan. Alam na ni Haring David yung 10 utos. Alam na yun ni Haring David. Kaya nga pag alam mo na ang salita ng Diyos, narinig mo na ang salita ng Diyos, alam mo na ang 10 utos ng Diyos, pero meron kang nilabag ilan man doon, ibig sabihin po pala niyan ay pinaglalaruan mo ang salita ng Diyos. Kapag alam mo na ang salita ng Diyos tapos nilabag mo, pinaglalaruan mo pala yan. At hindi po natutuwa ang Diyos dyan. Hindi po nalulugod ang Diyos sa ginagawa po na ni Haring David. Hindi rin siya matutuwa, hindi rin siya malulugod kapag ginagawa natin ito sa kabila na alam po natin ang kautusan ng Diyos. Alam niyo yung kautusan doon sa Exodus chapter 20, sa Exodus chapter 20 verse 7 hanggang 17, basahin ko po sa inyo. Sabi po dito sa Exodus chapter 20 verse 7 hanggang 17, huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga, 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain, ang 7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa 7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga kahayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan, 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito na mahinga ako. Sa 7 araw, itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Verse 12, igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang mga kautusan na ito ni Moises, alam na ito ni Haring David mula pa sa kanyang pagkabata. Pero mayroon po siyang 3 malalaking kasalanan yung ginawa po niya dito. Ang una, pagpatay. Pangalawa, pangangalunya. Pangatlo, pag-iimbot. Kasi kinuha niya yung asawa ng iba eh. Sabi dito, huwag niyong pag-imbutan. Sabi niyo po, huwag ninyong pag-imbutan ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa. O di ba? Pagpatay, pangangalunya, pag-iimbot, yung mga malaking kasalanan na nagawa po ni Haring David. So, hindi man siya mismo ang pumatay kay Urias. Alam niyo po itong si Urias, isa po siya sa magigiting, magaling na officer ng army. Ayan, isa po siya sa mga officer na army po ni Haring David. At napakagaling po niya sa pakikipaglaban. At hindi lang po yun, tapat na lingkod na naglilingkod kay Haring David. Tapat na naglilingkod kay Haring David. Pero, one time na
nasa labanan, ay hindi sumama si Haring David. Tapos, pinagplanuhan po ni Haring David at saka yung iba pang opisyal ng army niya na itong si Oryas ay iwanan doon sa gitna ng labanan. Iwanan. Kapag para mapatay ba? Para mapatay. Kaya yung nandun na sa gitna ng labanan si Oryas, umatras yung kanyang mga kasama, iniwan siya doon mag-isa sa gitna ng labanan. Kaya napatay. Plinano po itong mabuti ni Haring David kung paano niya mapatay si Oryas para makuha ang asawa ni Oryas. Kung sa bagay, ang asawa ni Oryas na si Bathsheba ay napakaganda talaga, napaka-sexy, na natanawan po yun ni Haring David nung siya ay pumasyal-pasyal sa rooftop ng kanyang palasyo. Natanawan niya si Bathsheba na naliligo sa sapa na nakahubot-hubad yan. So, napasok sa kanyang isip na gusto niyang makuha itong babaeng ito para maging asawa niya. So, dahil buhay nga ang kanyang asawa, si Oryas, ayun, pinagplanuhan ni Haring David na mapatay si Oryas. Diba? Napakabuting tao ni Oryas. Kaya nagagalit ang Diyos kay Haring David kasi naglingkod ng tapat kay Haring David. Mabuting tao si Oryas. 'Di ba? Talaga namang pagdating sa tungkulin niya, ginagampanan niya ng husto yung kanyang tungkulin. Ay grabe, mahaba pa ang kwento talaga. Mahaba pa ang kwento. Pinagplanuhan talaga niyang maigi. Mabukod pa po doon sa pagpaplano niya na mapatay doon sa gitna ng labanan, mayroon pa siyang unang plano na hindi natuloy. Yun, hindi nagwagi siya sa unang plano. Yung pangalawang plano niya, yun, doon nagwagi si Haring David. Po natin guys dito, kahit si Haring David ay isang hari at tinatagurian pa siya na malapit sa puso ng Diyos. Tinatagurian siyang malapit sa puso ng Diyos, ha? Dahil nga, bago niya ginawa ang kasalanan ito, talagang namumuhay ng matuwid, tapat si Haring David sa Diyos. Namumuhay siya ng malinis harapan ng Diyos. Kaya malapit siya sa puso ng Diyos. Pero kahit malapit ka pa sa puso ng Diyos, kung talagang may ginawa ka na labag sa kalooban ng Diyos, pinaglalaroan mo ang salita ng Diyos, ay talagang wala kang takas sa magiging parusa na ibibigay sa iyo ng Diyos. Sabi nga po sa kasabihan, di ba, kapag nagkasala, kapag ang isang tao ay nagkasala, walang kapatid, walang kamag-anak, yan, walang anak-anak kapag nagkasala, ay talagang kailangan maparusahan siya. Katulad ni Haring David, guys. So, katulad ni Haring David, na hari na siya, napakayaman na siya, pero pinaparanas pa rin ng Diyos sa kanya yung paghihirap ng kalooban. Kasi tingnan mo kung bakit, kung ano yung mga dahilan ng paghihirap ng kanyang kalooban. Laging may mamamatay sa patalim sa kanyang sambahayan. Pag magkakagalit-galit, magkakaaway-away yung kanyang pamilya. Harap-harapan siyang parurusahan ng Diyos. Kaya nasabi doon sa diba, sa verse 12 na lihim mo itong ginawa, parurusahan kita ng hayag. Hayagan kitang parurusahan, nakikita ng buong Israel. Sisipingan kahit araw ang kanyang mga asawa at mamamatay yung kanyang anak. Yung unang anak niya, guys, sa pagkakasala doon kay Bathsheba, nagbunga yung kasalanan na ginawa niya pero hindi po yun nabuhay, yun po yung namatay, yung panganay na anak nila ni Bathsheba na kung saan ay anak sa pagkakasala. So namatay po yun. At ilang araw yun siya nag-ayuno dahil nagkasakit yung bata. So, nag-ayuno siya, hindi siya kumain, nagbuhos ng abo, naulog, damit ng sako, hindi ka talaga kumain at uminom ng tubig. Baka sakali na bubuhayin pa ng Diyos yung anak niya. Pero wala na talagang magagawa. Namatay yung bata. Kaya, yun yung makita po natin guys, kapag may pinaglalaroan natin ang salita ng Diyos, gumawa tayo ng labag sa kalooban ng Diyos, yan yung pangalawang dahilan kung bakit pinaghihirap ng
Diyos ang tao. Kahit ikaw yung tao na hindi nag-aral sa Bible school, hindi nakapag-Bible study, diba? Hindi mo alam ang buong Biblia, pero narinig mo na ang 10 utos ng Diyos, diba? Dahil marami pong nangangaral niyan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang dako, sa palengke, sa bus, kahit saang lugar naririnig mo yung mga pangangaral tungkol sa salita ng Diyos. Diba? At narinig mo yun. Kahit yung 10 utos na yun ay alam mo na. Pero nilabag mo pa rin. Ginawa mo pa rin yung mali. Ginawa mo pa rin yung masama. Ginawa mo pa rin yung bawal. Ginawa mo pa rin yung baloktot. Pinaglalaruan mo ang salita ng Diyos. At yan po ay hindi nalulugod at natutuwa ang Diyos sa ganyan. Kaya hindi tayo makakatakas kung ano ang magiging bunga sa ating mga ginawa. Di ba nga po guys, may kasabihan na kung ano yung iyong itinanim, siya rin yung iyong aanihin. Tinanim mo ito, aanihin mo to. Di ba? So, yan yung makita po natin dito sa buhay ni Haring David. In short guys, kapag alam mo na ang salita ng Diyos, kahit hindi mo alam ang buong Biblia, at alam mo na kung yung konti mong alam tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa mabuti, tungkol sa tama, tungkol sa matuwid na pamumuhay, alam mo na yan. At higit sa lahat guys, kung alam mo na yung 10 utos ng Diyos, huwag mong paglaruan ang salita ng Diyos. Hindi mo kayang paglaruan ang Diyos guys. Matinding kalaban yan. Hindi mo kayang lupigin ang Diyos. Hindi mo kayang anuhin ang Diyos. Tapatan ang Diyos. Diba? So, hindi mo kayang kalabanin ang Diyos. Kaya, huwag mo siyang subukan. Di ba? Si Haring David, sinubukan niya ang Diyos sa buhay niya eh. Huwag mong subukan. Ako, pag sinubukan mo ang Diyos, wala kang laban eh. Wala kang laban sa Diyos. Anong lakas mo para labanan ang Diyos? Diba? Kaya, pag alam mo na yung kautusan ng Diyos, narinig mo na ang kautusan ng Diyos, so, kailangan ay manindigan tayo sa kung ano ang tama, manindigan tayo sa kung ano ang mabuti, manindigan tayo sa kung ano yung matuwid, manindigan tayo dyan kahit anong mangyari. So, wag nating kalabanin ang Diyos, wag nating subukan ang Diyos, wag. Dahil wala po tayong laban sa Diyos. Uulitin ko po guys, wag niyong labagin ang kalooban ng Diyos. Huwag mong labagin ang salita ng Diyos. Huwag mong labagin. Bagpos ay pag sumikapan mo pa na lalo mong magawa, masunod ang utos ng Diyos. Dapat nga araw-araw hangarin mo sa Diyos na tulungan ka ng Diyos na may apply mo sa iyong buhay kung ano yung naririnig mo, kung ano yung natutunan mo mula sa salita ng Diyos, di ba? Dapat nga araw-araw tayo humingi ng kalakasan sa Diyos, humingi ng gabay sa Diyos para hindi natin malabag yung kautusan ng Diyos. Humingi tayo ng kalakasan, ng kapangyarihan, ng karunungan na galing sa Panginoon para hindi po natin malabag ang isa man doon sa kautusan ng Diyos. Ang idadagdag ko pa po dito guys, kasi si Haring David guys, kung bakit niya nagawa yung tatlong kasalanan na yun. Kasi one time po kasi siya, di ba, wala siyang ginawa habang naiinip siguro siya, kaya nagpasyal-pasyal siya doon sa rooftop ng kanyang palasyo, di ba? Pumasyal-pasyal siya, ikot-ikot siya doon sa rooftop ng kanyang palasyo. Dahil nga wala siyang ginagawa noong mga panahon na yun. Yun kasi ang delikado guys, kapag wala kang ginagawa, kapag hindi ka busy sa buhay, maraming isinaksak sa utak mo ni Satanas. Yan. Maraming iba-ibang mga ipinapasok si Satanas sa iyong utak na magiging mitsa ng iyong pagkakasala
sa Diyos. Kaya kapag kayo po guys ay walang ginagawa, naiinip kayo, bisihin nyo ang inyong sarili. Unang-una sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pangalawa sa pananalangin, bisihin nyo yung sarili, huwag yung wala kayong ginagawa. Dahil kung wala kayong ginagawa, nako, iba-iba na yung isasaksak ni Satanas diyan sa utak mo na pwede kang matukso, pwede kang magkasala diyan sa mga sinasaksak ni Satanas, ini-inject ni Satanas diyan sa utak mo kapag wala kang ginagawa. Pero kung busy ka, may mga nalilibang yung utak mo sa ibang mga bagay, walang lugar si Satanas para lagyan ka ng kung ano-ano mga bulate yan sa utak mo. 'Di ba? Wala ring panahon si Satanas para lagyan ka ng mga bulati sa utak mo. Kasi pag busy ka, hindi mo mapapansin si Satanas, hindi mo mapapansin yung mga pang-aakit ni Satanas diyan. Hindi mo mapapansin dahil busy ka, di ba? May mga pinagkabisihan ka. Si Haring David, wala eh. Naglakad-lakad lang siya, di ba? Naglakad-lakad lang siya sa bubong ng palasyo. So ayun, na napapansin niya yung mga pang-aakit ni Satanas. Oh. 'Di ba? So doon na papasok yung kasalanan. Kaya kung tayo po ay walang ginagawa at naiinip ka, magbasa kayo ng Bible, bisihin niyo yung sarili niyo, bisihin niyo yung utak niyo, bisihin niyo para hindi kayo malagyan ni Satanas ng kung ano-ano sa inyong isipan.